Basta lang, expenses ko po daily, 100 to 200,000 daily. Kasi maraming umiikot na pera, maraming umiikot na negosyo. Kinabukasan may pumasok 1.5 million. Bro, ano eh? Bro, may bibilin sana akong relo. Kaya lang kakabili ko lang kahapon, baka yung bangko ko magtaka na. Pera nga mo ng 2.8 million. 200,000 yung suit, nakamura pare, mura pa yan. Diba, may nanghingi sa akin ng ganyan, ORCR, pinakita ko Porsche Crest. Oh, nandun yung chassis number, nandun yung pangalan ko, may gintong Porsche sa gitna. Kasi yung ORCR, pang, you know, pang mga, ano lang yun. Pag mga German car, meron talagang magandang binibigay. Ibang-iba eh! Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo? Ang buhay natin, dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, gano'ng karaming tao matutulungan natin. Eh yung pera, measurement yun, para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life, measurement is, oh, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Oh, yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. We eat to live. Parang kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Yun lang po. Pinangarap niyo po bang maging ganito na, una, maging mayaman? Ay, hindi pinapangarap yung alam mo, yung mga nagpaplanong maging somebody o yung mga nagpaplanong parang entitled. Hindi yun nila ma-achieve yun. Lahat ito na mangyayari sa iyo ay bigay lamang ng Diyos sa iyo. Bigay ng Diyos sa buhay ng tao yun. Ano bang kinakain ko araw-araw? Kung ano yung kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw, yan ang kinakain ko. Yung kinain ko kanina, isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. O, binigyan ako kanina ni Jan, yun, ng isang perasong bangus. O, kinain ko rin yung bangus niyon. Busog na nga ako eh. Ilang taong pinagamot ko, lahat ng klaseng sakit. Ilang taong pinalibing ko, ilang taong pinag-aaral ko. Pero hindi ako kumukha na iba, jajaryo ko pa yan ha, kung sino-sino pinag-aaral ko, sino pinagamot ko. Hindi ako yung ganun. Hindi tayo yung humahanap ng publicity. Natatandaan niyo pa po ba ngayon kung gaano karami na yung personal na sasakyan ninyo? Ay naku, purong lumang kotse. Alam niyo, parang pera yan, hindi mo binibilang eh. Ano lang, happy ka lang kung anong meron dumating. Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Oh, nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na ng kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. May aso pang maliit. Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. I do not allow them to be going around na magyabang ng kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarelo ako, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak ko bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo kung ano-ano ha. Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun.
Opo. Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. Huwag nyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na meron silang laging baon papuntang eskwela, yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na borloloy. Para mas matuto. Opo. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. Opo.